Magandang araw mga kapodcast. Ako si Jonas at welcome muli sa ating programa. Ngayong araw, isang panukalang batas ang nagdulot ng diskusyon, pagtatalo at matinding reaksyon mula mismo sa Malacanang. Galing ito kay Senador Robin Padilla na nagmungkahi na ang presidente ng Pilipinas kasama ang lahat ng halal at itinalagang opisyal ng gobyerno ay dapat sumailalim sa mandatory drug test. Pero, at ito ang malaking pero, ayon mismo sa Malacanang, tablado, hindi pwede at taliwas sa ating batas at konstitusyon ang panukalang ito. Kaya sa ating episode na yon, bubusisiin natin ang isyung ito. Ano nga ba ang nasa likod ng panukala ni Senador Padilla? Bakit hindi ito pwedeng isabatas ayon sa Supreme Court? At ano ang mas malalim na implikasyon nito sa ating gobyerno at lipunan? Mga kapodcast, balikan muna natin ang pinagmulan. Isang araw, naglabas si Senador Robin Padilla ng ideya. Bakit hindi kaya lahat ng opisyal mula sa pinakamataas na pangulo hanggang sa pinakamababang itinalagang kawani ay duman sa mandatory drug testing? Ang layunin, ayon sa senador, ay upang mapakita sa bayan na malinis, tapat, at walang bahid ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang mga nasa kapangyarihan. So, nang tingin mga kababayan, para magandang ideya, di ba? Sino ba namang tatanggi sa isang leader na malinis sa droga? Sino ba naman ang ayaw na makita ang mga opisyal na drug-free at handang magsilbi ng buong giting? Pero at dito pumapasok ang bigat ng usapan, agad itong pinuna ng Malacanang. Ayon kay Atty. Claire Castro, ang Palace Press Officer, hindi pwede ang panukalang ito. At malinaw ang dahilan, may desisyon ng Supreme Court noong 2008 na nagsasabing unconstitutional ang mandatory drug testing para sa lahat ng kandidato at opisyal. Ang kasong tinutukoy niya ay ang Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. Sa desisyon, sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon at sa karapatan sa privacy ang universal o mandatory drug testing. Ang pinapayagan lamang ay random drug testing, kung saan ang pagpili ng mga susuriin ay hindi lahat, kundi piling individual lamang batay sa proseso. Sabi nga ni Atty. Castro, sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte. Kapag sinabi nating lahat, universal testing, mandatory universal, or universal testing, ito po ay labag sa konstitusyon at sa privacy ng tao. Mga kapodcast, malinaw ang punto. Kahit gaano pa kabuti ang intensyon, kung ito ay salungat sa konstitusyon, hindi ito pwedeng ipatupad. At dito nagiging mas interesante ang usapan dahil kung babalikan natin, madalas ginagamit sa politika ang issue ng droga. Marami ang naniniwala na ang pagiging drug-free ay sukatan ng integridad. Ngunit sa kabilang banda, may karapatan din ang bawat isa. Kahit pa opisyal ng gobyerno, sa privacy at proteksyon laban sa labis na panghihimasok ng Estado. Isipin ninyo to. Halimbawa, may isang opisyal ng barangay o isang empleyado sa isang tanggapan ng gobyerno na kailangang dumaan sa mandatory drug test dahil lang sa batas. Kung negatibo naman ang resulta, ayos lang. Pero paano kung may aberya sa proseso? Paano kung mali ang resulta o kaya'y lumabas ang sensitibong impormasyon na hindi naman dapat ilabas? At higit sa lahat, paano kung ang ganitong uri ng batas ay gamitin laban sa mga kalaban sa politika? Dito papasok ang mas malalim na tanong. Ano ka bang hangganan ng transparency at ng privacy ng mga opisyal ng gobyerno? Tama bang hingin ng taong bayan ng buong linaw kung ang kanilang mga leader ay drug-free? Oo. Pero tama rin bang sa pilitang isailalim ang lahat sa pagsusuri? Kahit palabag ito sa kanilang karapatang panta? Mga kapodcast, ito ang pinakagitna ng debate. Kung babalikan natin ang kasaysayan, noong 2004, nagkaroon ng COMELEC resolution na nag-atas sa lahat ng kandidato na sumailalim sa drug test. Ngunit in 2008, binasura ito ng Supreme Court. Ang dahilan, hindi ito tugma sa konstitusyon.
Ang pagiging kandidato ayon sa korte ay may kasamang karapatan na hindi basta-basta maaring limitahan ng isang administrative rule. Kaya nga, kung itutulak ni Senador Padilla ang panukalang ito, malamang sa malamang, masasayang lang ang oras at pera ng bayan. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kaibigan, ano nga ba ang mas epektibong paraan para masiguro na malinis ang mga opisyal sa droga? Kailangan ba talaga ng mandatory testing o baka naman sapat na ang random testing at ang mga mekanismong nasa batas na ngayon? Huwag nating kalimutan, mayroon na umiiral na Dangerous Drugs Act na nagbibigay daan sa random drug testing. At kung may sapat na ebidensya laban sa isang opisyal, maaari itong gamitin upang magsagawa ng mas masusing imbestigasyon. Ngunit, baka mga kapodcast, may isa pang dimensyon ang panukalang ito. Baka hindi lang ito tungkol sa droga. Baka ito rin ay tungkol sa image at sa political branding. Isipin ninyo kung lahat ng opisyal ay sumailalim sa mandatory drug test at lumabas na negatibo, malaking puntos ito para sa gobyerno. Magandang headline, magandang pakinggan sa taumbayan. Pero kung hindi ito ubra sa batas, nagiging simboliko na lamang ito. Isang panukala na maganda sa salita pero hindi kayang isakatuparan sa gawa. Kaya nga't pinayuhan ni Atty. Castro si Senador Padilla, aralin muna ng mabuti ang nais ninyong gawing batas. At totoo ito dahil ang paggawa ng batas ay hindi lang tungkol sa maganda at mabuting intensyon. Ito ay tungkol sa pagtitiyak na ang panukala ay tugma sa konstitusyon, praktikal at may pangmatagalang epekto. Kung hindi, baka ang mga mambabatas natin ay magsayang lamang ng oras sa mga panukalang siguradong ibabasura rin ng Korte Suprema. Mga kapatka, sa mas malawak na konteksto, ipinapakita ng isyung ito ang dalawang mahahalagang bagay. Una, ang kahalagahan ng constitutional limits. Hindi lahat ng nais natin ay pwedeng maisakatuparan kung ito ay salungat sa pinakamataas na batas ng bansa. Pangalawa, ang pagkakaiba ng simbolikong aksyon at epektibong solusyon. Oo, maganda ang imaheng dulot ng mandatory drug test. Pero kung wala namang legal na pundasyon, ano ang silbi nito? Ngayon, gusto ko itanong sa inyo, kung kayong tatanungin, dapat ba talagang sa pilitang isailalim ang lahat ng opisyal sa drug test? O sapat na ba ang kasalukuyang sistema ng random testing? At higit pa doon, paano natin masisiguro na ang ating mga lider ay hindi lamang malinis sa droga, kundi pati na rin malinis sa korupsyon, sa pandaraya, at sa iba pang uri ng katiwalian? Dahil kung tutuusin mga kapodcast, ang droga ay isa lamang sa napakaraming isyu na kinakaharap ng ating pamahalaan. Balikan natin ang eksena. Sa isang panayam, inilatag ni Senador Padilla ang kanyang ideya. Marahil iniisip niya, kung ako artista at nayon ay senador, ay handang sumailalim sa drug test, bakit hindi lahat? Ngunit nang marinig ito ng Malacanang, mabilis ang tugon. Hindi pwede, labag sa batas. At doon na nagsimulang diskusyon, may mga sumang-ayon kay Padilla, sinasabing tama lang na masubok ang lahat. Meron din pumabor sa Malacanang, sinasabing dapat igalang ang ruling ng Supreme Court at ang karapatan sa privacy. Mga kapodcast, ito ang kagandahan at kahinaan ng demokrasya. Lahat ng ideya ay pwedeng ihain, pero hindi lahat ng ideya ay pwedeng maisabatas. At kung minsan, ang isang panukala ay hindi lamang sinusukat sa intensyon, kundi sa kakayahang maipatupad sa ilalim ng ating konstitusyon. At dito ko tatapusin ang ating talakayan ngayong araw. Mga kaibigan, ang mandatory drug test na iminungkahi ni Senador Padilla ay isang ideya na maaring maganda sa paningin ng marami, ngunit sa ngayon malinaw na hindi ito papasa sa liga ng pamantayan. Kaya ang hamon sa atin bilang mamayan, wag lamang tumingin sa mga panukala bilang simpleng headline. Suriin natin ang mga ito, tinan kung legal, practical, at higit sa lahat kung makakatulong ba talaga sa bayan.